I don't think they've ever burned this bright. Did you know when how everything would turn out? We learned to run, we learned to fight. Sooner or later we can become strangers. Someday, somewhere we can be new again. We can be anything that we wanted to be back then. Just wait. Mapagpalang araw sa inyo mga kalingap. Ngayon po ay galing po tayo sa karnihan, sa slaughterhouse po dito sa Japan kasi po naubusan po kami ng karne. Dahil po ngayon ay holiday at maraming nag-outing ngayon, naligo sa kawa or sa river. Kasi ang sobrang init po ngayon sa Japan mga kalingap. At yung init nila super dry talaga, walang hangin. Kung meron mang hangin, ang init din po. So ngayon po ay ubong Yasumi. Yun nga sa previous vlog ko na ang ubong po ay paggunita sa mga namamatay. So para sa atin para siyang All Souls Day. So 3 days po yung Yasumi sa mga kumpanya po dito, mga trabaho. Halos 1 week po ang iba, 1 week. Ang iba naman po 10 days. Ganon po pag August dito mga kalingap. At ang mga estudyante po dito din, ano din po, holiday na almost 1 month. Ngayon po naubusan kami ng karne, kaya kanina ako ang pina-pick up ni Mrs. kasi naka-order na po siya sa slaughterhouse. So ngayon po pag-usapan po natin mga kalingap, pag-usapan po natin ang tungkol kay Hiroyuki Aoki mga kalingap. Itong bata, na-vlog po ito sa Pilipinas ni Ma'am Lorny at dumulog po sa atin para humingi po ng tulong na makontak po ang kanyang tatay. Naawa ako sa batang ito mga kalingap kasi maaga din nawala ang kanyang nanay. 7 years old daw po siya at simula noon doon siya nakatira sa kanyang lula. So ang lula na ang nagpalaki sa kanya. So tinatry naming tulungan mga kalingap. Lahat na po ginawa namin. Pagkatapos po ng interview, talagang nadudurog po ang aking puso nung napakinggan ko po ang mga hinanakit ni Hiroyuki na wala yung nanay, wala yung tatay at sa lula lang po siya lumaki. Makita ko lang po talaga po siya po. Para po ano po, para makumpleto po yung pagkatao ko po. Opo. Okay. Kasi po lumaki po akong ano po, lumaki po akong walang magulang po. Ano bang pinagdasal mo sa Diyos natin? So ang ginawa po natin mga kalingap, tinawagan po natin yung number ng kanyang tatay. So sa una po, sumagot naman po ang tatay. Linggo kasi yon. So parang banding siguro sa family nila nung sinagot niya ang tawag. Nandyan yung, kasi may mga
boses ng mga bata. Siguro yung apo niya. Kaya iba yung sagot niya sa pagtawag namin, para siguro hindi siya mahalata o para hindi mapag-usapan yung tungkol po kay Hiroyuki. Moshi-moshi, konbanwa, domo sumimasen. Masayuki Aoki-san desu ka? Hai, nan deshou? Hai. Hiroyuki Aoki-san shitemasu ka? Oboete-masu ka? Hiroyuki Aoki, Moscow. いないですね。 Filipino kodomo. いないですね。知ってるんですか？いないですけど。そうなんですか。わかります。すいません。また後で電話します。はいはい。Nung unang tawag namin, sinagot niya. Tapos tinawagan namin ulit. Nagtinawagan, minessage namin sa phone niya, pero hindi po nag-reply. At wala pong callback sa palagi naming pag-miss call sa kanya. Hanggang in-invite ko po ang aking sister sa church kasi magaling siya sa Nihongo. Siya po ang pinatawag sa kanya kung sakaling sumagot siya para ma-explain ang part ni Hiroyuki, na hindi naman talaga si Hiroyuki naghabol ng mana sa kanya, kundi matulungan lang siya na makapunta ng Japan. At sabi pa nga ni Hiroyuki, sapat na sa kanya na makilala niya yung tatay, makita niya yung tatay niya. So nakakalungkot, diba mga kalingap? So nung nandito yung sister ko sa church, tinawagan niya pero hindi pa rin sumasagot. 3 beses po namin tinawagan nung time na yon, pero hindi po siya sumagot. So mga kalingap, hindi pa niya sinasagot. Wala, or kumakain, or hindi naretiro siya. Baka nagbabay ito. Ano ba? Ginawa ko po mga kalingap, humingi po ako ng birth certificate ni Hiroyuki, picture, at nag-insert pa ako ng sulat. Pinadala ko po sa kanya kasi kung ang basihan po ang address na binigay ni Hiroyuki sa amin, nakita po naman sa sa Google. Ito yung ipadala ko sa kanya. Tapos makalimutan niya na may anak siya sa Pilipinas. Naku po. Yan po. So dito natin ilagay. Ngayon mga kalingap, hinintay ko na lang po yung number ni Hiroyuki. Nag-chat na ako sa kanya kasi may sulat din akong i-insert. Ipadala natin to kay Masayuki Aoki, mga kalingap. So yun po, naipadala ko po ang sulat, picture, birth certificate, pero mag-isang linggo din po mga kalingap, nag-return to sender po siya. Ang nakalagay lang po doon sa comment sa sobre, unknown address. Posibleng yung address na binigay ni Hiroyuki ay hindi na po sa kanya. Hindi natin alam nung address niya noon ay address ng kanyang mga magulang. Ang ginawa ko po mga kalingap, mayroon na po kaming nagiging kaibigan na isang lawyer
At dinulog po namin ang kaniyang problema. Tapos mayroon pang isa ma'am, na vlog na din to siya sa Pilipinas. Ang problema lang kasi hindi siya na ilagay sa kusikitoon sa papa niya. Tapos hindi po ma'am. Kaso nga lang, yung una namin tinawagan yung tatay niya, sumasagot pa. Binigay ko po yung number ng bahay. Siguro mga 2 beses daw tinawagan ng abogado yung number na yun. Pero nakakalungkot po kasi hindi po nagsagot. Walang sumasagot sa tawag. Kung mag-reply siya sa tawag ng abogado at pwede silang mag-usap tungkol sa kay Hiroyuki, na yun nga ang sinabi ko sa abogado, na ma-acknowledge man lang si Hiroyuki bilang anak niya. Hanggang ngayon tinatry pa sa abogado na kontakin or mag-message, pero hindi po nag-reply, hindi po sumasagot sa mga mensahe. So nakakalungkot para kay Hiroyuki. Pasensya na po Hiroyuki, kasi nung nag-message ka hindi ko masagot, kasi ako din po parang nasasaktan sa pangyayari. So wala tayong magawa. Yun nga ang mahirap mga kalingap, maghanap sa taong nagtatago. So yun lang po ang magiging update natin mga kalingap. Sana po mag-reply siya sa abogado, mag-message po siya at tumawag at pag-usapan niya tungkol po kay Hiroyuki. Total medyo nasa 60 plus po siya, 63, 66. So bata-bata pa po. So sa ngayon po mga kalingap, ito lang po ang update. Ako po ay nagsasabi sa inyo na God is good all the time, and all the time God is good. Bye bye po mga kalingap.